Hindi ko alam ang nangyari sa imburnal, pero mukhang binaha. Tumutulo at pumapasok ang tubig. Dalawa na ang nakuha namin. Tignan mo, may asol na ulam sa bitak. Sige, narito na ang bitag. Tignan mo. Grabe! Nakikita mo ba yon? Imposible yon. May nakuha tayo. Kamusta ESPN Nation? Welcome ulit sa video. Ngayon, maghahanap tayo ng mas makukulay na ulang para sa backyard pond ko. Para makahanap ng mga makukulay na ulang, pupunta tayo sa isa sa mga paborito kong lugar ngayong gabi. Matagal na tayong di bumabalik doon. Halos 2 buwan na. Matagal niyo na rin gusto to, kaya babalik tayo sa Tagong Tunnel Sewer. Sikat ang lugar na to dahil kay Snappy, ang buhayang laging nag-aabang. Iwasan si Snappy. Snappy. Isa yon sa mga gabi na nakakatakot. Naghahanap kami ng ulang, tapos nadaanan namin ang buwaya sa sewer. Sobrang nakakatakot talaga. May mga nakita rin kaming dambuhalang ulo ng ahas na talagang umatake sa amin. Hindi ko alam kung anong meron sa lugar na to, pero ang daming kakaibang nangyayari dito. Pero sulit naman lahat kapag nahanap namin ang mga to. Sige, ang asul na ulang. Ito talaga ang hinahanap namin ngayong gabi. Ang mga to ay talagang likas sa Florida. Astig sila. Malamang nakikita nyo sila sa mga pet store. Ibinibenta nila yan bilang electric blue na ulang mula Florida. Astig, ilalagay namin sila dito sa jungle gym ng mga ulang. May orange na ulang din dyan. May puti at asul dito. Sa huling video, pinatuyo namin ang pond at sinuri ang laman. May nakita kaming astig na bagay. Anong mo, Bobby? Anong nangyari sa asul na ulang? Dati marami ka, pero kahapon nung pinatuyo natin, konti lang nakita. Hindi sigurado anong nangyari sa iba, Baka nag-away ang mga ulang at napatay ang mga asul. pero di sigurado. Babalik kami mamaya para subukan pang makahuli at mailagay sa pond sa likod ng bahay. Para magre-restock kami, Mandadagdag pa ng mga asul doon, dagdag aksyon. Nakakatakot talaga ang lugar na to. Sabi ko nga, maraming panganib dito. Pwedeng may buwaya, pwedeng may ahas, pwede talagang kung ano-ano. Pero feeling ko sulit yon pag nahanap namin ng asul na ulang. May astig ding siklid at magagandang isda para sa aquarium. pupunta kami ngayon para manghuli gamit lambat at fish traps. At bibilangin kung ilang asul na ulang ang mahuhuli. Nakahuli na rin kami dati ng puti. Astig din yon. Lahat ng ulam na mahuli namin, Ilalagay sa Crawfish Jungle Gym. Malay natin, baka may mahuli pa kaming iba. Ang daming pwedeng mangyari. pupunta na kami doon ngayon. Papasok sa tunnel at magsisimula na manghuli. Titingnan kung ano ang mahahanap namin. Tara na. Ayos mga tol, nasa Tagong Tunnel na tayo ng imburnal. Narinig namin ang malakas na agos ng tubig kaya nilapitan namin. Innan nyo to mga tol. Malakas ang agos ng tubig mula sa tubo. Hindi ko alam ang nangyayari, pero mukhang bumabaha sa imburnal. Sa tingin ko, ang daming ulan na bumagsak, kaya lahat ng imburnal ay umaagos papunta sa tunnel na to. Nakakatakot talaga. Hindi ko alam kung anong mangyayari mga tol. Hindi ko alam kung ligtas to. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero tingnan nyo to. Naririnig nyo ba yon? Pakinggan nyo ang tubig. Ang bilis ng agos ng tubig doon. Naririnig nyo ba? Pero umuulan sa loob. Tingnan nyo. Ang lakas ng agos ng tubig. Ang weird talaga. Hindi ko pa to nakita dati. Nakakatakot talaga to mga tol. Hindi ko alam kung anong meron dito sa lugar na to. Sabi ko nga, matagal-tagal na rin kaming hindi nakapunta dito. Iba na rin ang itsura dito ngayon. Kita nyo, mas maraming tubig na yon. Hindi na ganun karami ang mga halaman at ang daming isda, ang daming ulang na nakikita ko. Oo, kakaiba talaga to mga tol. Hindi ko alam ang nangyayari. Pero mamaya papasok tayo, maglalagay ng bitag sa isda at titingnan ng imburnal na may bumubuluwak na tubig. Medyo nakakatakot, pero gaya ng sabi ko mga tol, sa tingin ko, sulit naman ang panganib para sa mga asul na ulang na to. Heto, dala natin ang mga bitag para sa isda. Lalagyan natin ng pain na tilapia ngayon. Ito na ang malalakas natin ha. Ito na ang pinakamalalaki nating bitag para sa isda. Hindi pa natin nagagamit ang mga ito dito. Pero ang dahilan kung bakit natin gagamitin ay dahil alam natin may mga dambuhalang isda sa loob. Kaya ilalagay na natin ang mga ito. Di ko sure baka may dalang kakaibang isda ang flash flood mula ibang kanal. Kaya ilalagay natin sa imburnal, iiwan ng ilang oras, tapos titingnan kung anong makukuha. Habang naglalakad, Maghuhuli tayo gamit ang lambat, mag-iikot at hahanap ng asul na crawfish. Lagyan natin ng pain ang bitag, tapos papasok tayo sa imburnal para tingnan kung anong mahuhuli. Sige mga tol, tara na. may dala tayong tilapia na paboritong pain. Bubuksan muna natin ito at ilalagay sa bitag. Excited ako kasi ngayon lang natin gagamitin itong malaking bitag sa imburnal.
Baka makadami tayong huli ng crawfish. Mala naman natin mamaya ang mahuhuli natin. Ngayon, pasok na tayo sa lagusan. Helen, natatakot ka? Sobra. Tingnan mo to, hindi ko alam ang nangyayari. Hindi ko pa ito nakita ng ganito. Baka malaman natin kapag nakapasok na tayo. Tara na. Naririnig mo ba yon? Umaagos ang tubig, parang umuulan sa loob. Pasok na tayo. May mga gagamba, mag-ingat ka. Tatanggalin ko sila. Ang tagal na natin dito sa loob. Snappy! Nasaan si Snappy? Sana kahit saan maliban dito. Kung mapapansin mo sa mga bitak na to, madalas may ulang dito. Kaya gaya ng sabi ko, magmasid sa kulay asul. Tingnan mo, may umaagos na tubig dito. Snappy. Snappy, nandito na ako. Diyos ko. Ang bilis ng agos ng tubig palabas. Malapit na tayo. Pahinga muna tayo dito, may checkpoint. Kukunin ko lang ang flashlight para hanapin si Snappy o iba pa. May nakikita ka ba? May gagamba. Umalis ka, ang dami dito. Tingnan mo yung isa. Hindi, salamat. Diyos ko, may isa sa taas ko. Diyos ko. Diyos ko. Diyos ko. Saan ka pupunta? Nasa iyo ba? Sa tingin ko, hindi. Nasa akin ba? Ang daming gagamba at buwaya dito. Hindi lang yan ang dapat alalahanin. Oh, tingnan mo to. Dito namin nakita si Snappy ang buwaya. Ang weird talaga. Ewan ko kung nakita nyo pero parang nakausli ang buhangin dito at ang dami nito. Hindi ko alam ang nangyari sa imburnal. Pero parang binaha dahil sa sunod-sunod na ulan. Yung mga bagay sa gilid, sila ang humahawak ng tubig mula sa ibang kanal. Kung makikita nyo, tumutulo na talaga sila ngayon at pumapasok ang tubig. Kaya medyo nakakatakot ito, medyo delikado. Sa kahit anong oras, pwedeng bumigay ang mga ito. Pwedeng bumaha dito. Di ang sabi ko, nagtataya tayo ngayon. Hinahanap natin ang asul na ulang at ito lang ang paraan para mahuli siya. Sana makatsamba tayo. Tara na, ilalagay na natin ang fish trap. Ayos na yan. Tignan nyo yung dumalabas na tubig. Ang nakakatakot niyan. Tingnan nyo, pumapasok at tumatagas ang tubig dito. Nandyan na ang fish trap natin. Kaya magsisimula na ako magmasid pataas. Hindi, tingnan mo sa baba. May pleko sa ilalim ng trap ko. Grabe, di ko napansin nung una. Diyos ko, may ason na ulang sa ilalim ng batong yan. Sige, titingnan natin yan mamaya. Hello? Ayon, ano yun? Ang daming isda dito, 2 pleko. Tingnan mo, 2 sila. Ayun na yung isa, halika tol, nakuha kita. Diyos ko, ang laki. Tingnan mo. Oo, ang laki talaga. Pleko ito. Parang maliit na alien na isda na gumagala sa imburnal. Hindi ko alam ang gagawin sa kanila. Kung iiwan dito, baka pumasok sa trap at kainin ng tilapia. Ilipat na lang natin sila sa sapa. May isa pa, subukan kong kunin. Tignan mo, 2 na agad nakuha natin. Buhay na buhay ang imburnal ngayon. Ang daming maliliit na isda. Nakuha na natin ang 2 nating unang malalaking pleko, mga tol. Nakakatakot talaga. Kasi tingnan mo yung umaagos na tubig dito. May maliit na butas sa taas. Nilublob pa namin yung palaka dyan. Nahuli ko na minsan ang snakehead. Kaya baka subukan nating mangisda dito. Sige, tingnan natin. Diyos ko, ang taas ng tubig at lakas ng agos. Grabe. Perpektong tirahan ito para sa mga ulang. Kaya excited ako maghanap kung ilan ang mahanap natin. Sigurado akong marami dito. Pakakawalan natin ang mga pleko sa pangunahing sapa. Ayan na sila. Diyos ko, doon banda. Doon. Hindi niya alam kung nasaan siya. Pero nandito ang kapatid niya. Mga pare, ito gamit natin ngayon. May maliit tayong lambat at ganito rin. Ito ay isang maliit na lalagyan ng buhay na pwede natin gamitin para ilagay ang mga mahuhuli natin habang nagpapatuloy tayo. Pwede natin itong ilagay sa tubig. Kapag nakakita tayo ng ulang o siklid, boom, ihulog lang dito, ayos na. Sa dulo ng gabi, ilalagay natin lahat sa timba para maiuwi. Nakakita ako ng asul na ulang palabas. Tingnan natin kung mahuhuli natin sila at magsimulang mangolekta. Ano yon? Gumagalaw siya sa agos, sa kanto. Tignan mo, palaka siya. Palaka siya. Palaka siya. Ayokong makagat, parang maliit na batang bullfrog ang astig nun. Parang yung maliliit na bullfrog na nakita natin sa Asian food market. Pinabitawan niya sa akin ang flashlight. Ayan na siya, sige, nakakatakot yon. Pinabitawan niya ang bago kong flashlight sa tubig. Diyos ko, pero hindi yon ang hinahanap natin. Hinahanap natin ay mga ulang. Diyos ko, sa ilalim mo mismo. Tignan mo, may asul na ulang sa bitak. Nakikita mo siya? Lumalabas siya. Uy, pare, huwag kang bumalik sa bitak na yan. Nakuha ko siya. Unang asul na ulang ngayong gabi. Tignan mo. Aray! Aray! Diyos ko, ang sakit. Please, 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 please. Hindi yung pangalawa.
Ayos lang, nahulog lang tayo sa parang live well na ginagamit natin. Hindi ako sigurado kung lalaki o babae yon. Hindi ko pa talaga masabi. Pero ilalagay lang natin sila dito sa maliit na bag na dala natin. Boom! Isara natin. At handa na tayo magpatuloy mga tol. Sige, magsasala na ako sa malalim na bahagi kung nasaan ang fish trap. Gusto ko makita kung anong isda dito, kaya gagamitin natin ang lambat isa-isa. Diyos ko, tingnan mo lahat sila. Grabe. Tingnan mo kung gaano karami ang nakuha natin sa kanto na yon. Tingnan mo kung gaano karaming malis ang nahuli natin. Mayroon ding mosquito fish. Ayan na ang malaking isda. Halika pare, may lambat na ako. Tapos ka na. Diyos ko, nagbibiro ka ba? Ang laki ng bluegill na yan. Pinakamalaki na yan na nakita ko. Dati rin tayong nakahuli ng dambuhala dito. Ilalagay natin siya sa pangunahing kanal para hindi maisturbo ang fish trap. Sige pare, papunta ka na sa main creek. Diyos ko, may mas malalaking isda. Yung iba kasing laki ng palad. Hindi ko alam gagawin ko. Pwede ko silang iwan dito para pumasok sa trap. Pero gusto ko ring makita kung ano sila. Ayan, may isa. Nakuha ko siya. Sa tingin ko nakuha ko siya. Diyos ko, Helen. Ilan ba yan? Yan na isang Texas cichlid. Tingnan mo ang laki niya. Ang ganda talaga. Nahuli na rin namin ang mga ganito dito dati. Pero yan ay talagang malaki. Ang ganda ng isda na yan. Sige, sa tingin ko ito ang una nating exotic na isda sa aquarium. Nahuli na natin yung blue crow at ngayon electric blue Texas cichlid. Ilalagay lang natin sila sa basket at iiwan sa tubig. Maglalakad pa tayo at iikot sa tunnel na medyo delikado dahil hindi natin alam ang nasa ilalim. Maraming maliliit na isda. Tignan mo ito. Wala akong nakikitang snappy. Diyos ko, tignan mo sa ilalim. Grabe at nakakatakot. Parang sobrang lalim. Mga pare, nangako kami na gagawa ng RC boat video na may camera para makita kung saan pupunta. Pero hindi posible. Sinubukan namin, agad nawawala ang koneksyon. Dahil nasa loob tayo ng tunnel, mahirap talaga gawin yon. Kaya ewan ko, kung may iba pa kayong ideya, sabihin nyo lang. Pwedeng may mga asul na crawfish kahit saan. Oh, ano nangyayari dito, Bri? Ano to? Pumasok siya sa lambat ko, Diyos ko. Parang maliit na baby eel, dumaangoy lang papasok. Wala akong ginawa. Nakahuli na ako ng ganito dati sa imburnal ng Walmart. Maliit pa yan at mukhang maliwanag. Tignan nyo sa lambat. Uy, pare, anong ginagawa mo dito? Ang wild. Nakahuli na kami ng ganito dati sa imburnal ng Walmart. Sa tingin ko, dun lang ako nakahuli ng ganito dati. Kaya ang astig talaga. Nakahuli tayo ng isa dito sa tagong tunnel na imburnal. Pero ang cute niya. Maliit na baby lang talaga. Ibig sabihin, siguradong nagpaparami sila dito. Bago yan, nakita sa tagong tunnel na imburnal. Lagyan natin sa basket at tuloy paghahanap mga pare. Para sa akin, perpektong tirahan ng crawfish to. Tignan nyo lahat ng bitak na pwede kong pasukan. Ano yon? May kakaibang isda sa ilalim. Pabalikan natin mamaya. Ilalagay muna natin sila sa basket at idadagdag sa tank sa video ngayon. Ang astig ng nahanap natin mga pare. Diyos ko, nandito mismo. Sa tamang bitak. Ay, umalis na siya. Ganyan talaga ang blue crawler. Mabilis magtago sa lungga pag nakita ka. Pero susubukan pa rin natin mga pare. Kita nyo, may dala akong pamingwit. Siguro iniisip nyo, ano bang balak mo? Pagkakita ko sa agos ng tubig mula sa maliit na kanal, tingin ko konektado ito sa ibang kanal. Pag tumaas ang tubig, bumabaha doon. Kaya siguro maraming isda sa loob. Ngayon, maglalagay din ako ng fish trap doon. Pero maglalagay din ako ng buhay na pain. Kaya magtatapon tayo ng maliit na fish trap. Tingnan natin kung ano mahuhuli natin doon. Hindi pa talaga natin na-explore yung kanal na yon. At maglalagay din tayo ng buhay na pain doon. Tingnan natin kung makahuhuli tayo ulit ng ahas. Snakehead. Yan ang nahuli natin doon nung nakaraan. Oo, siguradong magiging exciting to mga pare. Tara na. Sige, itatapon na natin ang fish trap na may pain na tilapia. Excited na ako. Mga pare, ito na ang isda. Susubukan nating ipasok sa butas, pero hindi ka siya. Kaya kailangan nating umikot. Akyat ako at ihuhulog ito mula taas. Sana mahaba ang lubid para hindi mawala. Tara. Nakakatakot talaga to. Hello? Diyos ko, nakakakilabot talaga. May nakikita ba kayo? Wala akong makita. Ang dilim. Ang itim ng tubig. Sige, ilalagay ko na ang bitag. Heto na. Nagtataka ako kung gaano kalalim dyan sa ilalim. Sige, naabot na natin ang ilalim. Ayos, maayos ang lubid. Sapat na ang lubid natin. Ayos na yan, iiwan na natin dyan. Nakakatakot talaga mga tol, saan nasulit to? Sige, kukuha tayo ng pain para sa pamalo ngayon. Magdadala lang tayo ng lambat doon. Oh, tingnan mo lahat ng molly at mosquito fish na yan. Pipiliin ko tong isa, mukhang makakahuli siya ng isda para sa akin. Sana may kumagat dito, pero hindi ako umaasa masyado.
Tignan natin, heto na. Ibababa ko lang yung maliit na molly sa butas. Tama na yan dyan. May pamalo tayo. Ilalagay lang natin ito. Ayos na. Babalikan natin yan mamaya pag tiningnan natin ang malaking bitag ng isda. Si Ross ang bahala sa maliit at pamalo. Sobrang intense mga tol. Nakakatakot talaga sa imburnal na yon. Pwedeng biglang bumuhos ang tubig o may buhaya na sumugod. Hindi natin alam ang mangyayari. Pero ngayon, nakalabas na tayo at ang saya ng pakiramdam. Nandito tayo ngayon sa pangunahing sapa. At dito madalas tayong makahuli ng maraming asul na ulang. Kaya ilulubog na natin ang lambat at tignan natin kung anong mahuhuli natin. Ang dami nila. Lahat sila nandito. Ang daming isda dito sa pinakamalalim na bahagi ng sapa. Mababa ang tubig at hindi ganon karami ang isda sa ibang parte. Tingnan natin kung may huli. Wala. Mosquito fish lang. Hindi. Ano yon? Tignan mo yung isda. Ano ba to? Yan? Nahuli nga natin sila. Tignan mo ang dami ng isda. Itong isa, hindi ko alam kung ano siya. Sandali, teka lang. Alam ko, pero hindi ko alam ang pangalan. Uy, kalma lang. Nahuli na rin natin ang mga to dati. Hindi ko alam pangalan nila. Pero may maliliit siyang ngipin at sinubukan akong kagatin. I-comment nyo sa baba kung anong isda ito. Idadagdag natin sila. Mga 4 na pwede na nating alagaan. Ang dami na nating magagandang isda. Isang batang bais, asul na ulang, Texas cichlid, at yung bagong huling misteryosong isda. Ang daming klase ng isda dito sa maliit na kanal mga tol. Tignan nyo. Tingnan natin yung bote o tasa sa baba na may basura. Karaniwan, may ulang na nakatira riyan. Suriin natin. Grabe, akala ko meron, wala pala. Basag na ang tasa, nahuli ko siya. May ulang pala sa loob nun. Di ko inakalang makakakita tayo doon. Minsan nga may ulang sa bote kaya astig. Maliit pa siya, baby pa, cute. 2 na ang asul na ulang natin, ilalagay ko na siya. Ayos, mga tol, panahon na para pabayaan muna ang fish trap. Kanina pa tayo paikot-ikot at sumisigaw sa imburnal, natatakot ang mga isda. Bigyan natin ng oras para kumalma at lalabas din ang mga isda at ulang. Sana pumasok sila sa fish trap natin dito sa imburnal. Like nyo para sa swerte. Kita-kits mamaya. 3 oras na mula nung umalis tayo sa Tagong Lagusan. Nung umalis tayo, Bumilis bigla ang agos ng tubig sa imburnal. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Pero kailangan nating umalis bago bumigay ang lagusan. Naririnig ko pa rin ang tunog at kita ko ang fish trap. Sige, tignan mo ang tubig. Umagos dito ngayon. Snappy, pahiram ng flashlight. Kailangan kong tiyakin na wala si Snappy dito. Malabo ang tubig. Diyos ko? Umatras. Ano yun? Ang laki nun. Nasa may trap lang siya. Diyos ko, may ahas. Takbo! Anong ginagawa nun? Nakatingin siya sa akin. Nakikita mo ba? Sige, kailangan siguraduhin kong hindi yan buwaya. Mukhang python talaga. Hindi ako nagbibiro mga tol. Hoy! Napakalaking pagong talaga. Diyos ko, ito na ang pinakamalaki kong nakita. Mas malaki pa kaysa kay Snappy noon. Napakalaking social sunfish ito. Buti na lang at hindi buhaya. Susubukan kong hawakan, ang laki talaga. Nandito lang siya pare, nakakatakot. Bagamat pagong siya, delikado pa rin dahil kaya niyang putulin ang daliri ko. Sana wag niya akong kagatin. Mahaba ang leeg nila, kaya nilang umikot at mangagat. Diyos ko, tignan mo ang hayop na yan. Grabe, hindi ko alam ang gagawin ko. Ang lakas niya, hindi ko kaya. Tama na, tigilan mong harangan ako. Sige, ayan na. Daan-daan lang, hindi kita sasaktan, tama na. Diyos ko, ito na ang pinakamalaking pagong na nakita ko. Nakuha ko siya. Nakuha ko na. Anong susunod? Kailangan ko siyang ilabas. Hindi ko ma-check. Hindi ko ma-check ang bitag ng isda habang nandyan siya. Kulang siya ng isang paa, ayan oh, katabi ko lang. Wala na siyang paa. Huwag kang lumaban pare. Masama ang tingin niya sa akin. Ilalabas na natin siya. Yan na ang pinakamalaking pagong na nakita ko mga tol. Ilalakad ko na ang alaga kong pagong. Tara na buddy, malapit ka na. Di ko alam saan siya galing. Baka dito o mas malayo pa sa kanal siya galing. Kailangan nating ilabas siya sa imburnal para mapuntahan ng bitag ng isda. Grabe tol, yan na pinakamalaki kong nakita. Sige, palayain na natin. Hindi. Sige pare. Astig yun pare, iiwan ka muna namin. Hindi si Snappy yun. Pero baka si Snappy Jr.
Pasok tayo at tingnan ang mga nahuli sa fish trap. Nandito ang maliit na live well. Titingnan natin ang trap na yon at sana kung may mahuli tayo, ilalagay lang natin dito. Sige, Diyos ko. May isa pang pleko dito. Tingnan mo, may isa pang pleko. Mukhang hindi ko napansin yon. Tingnan mo kung gaano siya kataba. Hindi siya masama pero may bukol siya. Grabe. Diyos ko, hindi ko iuwi to, baka may sakit. Ibabalik na lang natin siya sa imburnal. Ito na ang trap natin mga tol. Sana naman. Diyos ko, may asal din akong crawfish. Tingnan mo to. Yung mga cichlid pare, grabe. Hindi ako makapaniwala. Mga 5 onsa yan, may taga-Texas din. Tingnan mo, 2 pa sila, lalaki. Grabe. Ilalagay natin sila doon para lutuin siya. Isa lang ang nakuha nating asul na croc, nakakainis. Hindi rin magandang trap dahil malalaki ang butas. Sa tingin ko, hindi. Mas mabuti siguro ang alamin ko muna. Nakuha ko siya. Diyos ko, ang gagandang Texas cichlids. 3 na yata. Yung huli nating nakuha dito ay yung asul na crawfish. Mukhang malaking babae. Tingnan mo siya. Maganda ito kasi pwede natin ilagay sa crawfish jungle gym at paramihin dahil maganda genetics niya. Malaki siya, tingnan mo. Ilalagay natin siya sa bait can. Ayos, marami na tayong huli doon. Leon, higanting asul na crawfish naman. Aakyat ako para kunin ang lubid at tingnan ang iba pa nating fish traps. Gumagalaw ang linya. Tingnan mo, ang wild nun. Sige, nakuha ko na yung lubid. Tingnan mo, kita mo yung lubid dyan. 4 na tayo sa trap ngayon mga tol. Tingnan natin. Ayan na, pasok na tayo. Diyos ko. Nakikita mo yon? Tingnan mo. May isda rin. Hihilahin ko pa. May asul na pala ka doon, nakita mo? Kailangan kong umakyat at kunin yon. Diyos ko. Nakuha ko na. Nakuha ko na ang mga gamit ko. Tingnan mo to. Pare, ang dami natin nahuling isda dito. Mas marami pa tayong nahuli dito kaysa sa pangunahing bitag. Uy, ano to? May maliliit na hito sa loob. Ang dami nating nakuha sa loob. Mga molly, Texas cichlid, asul na ulang. Tanggalin lang ang ganitong clip. Ang ganda ng Texas cichlid. Ang swerte natin sa mga to at magaganda sila lahat, malalaki pa. Tingnan mo kung gaano kaganda. May isa pa tayong maliit na asul na ulang. Isa pa yung babae. Tinusok niya lang ako doon. Tapos, may isa pa tayong nakuha. Lalaki naman to. Kita mo yung malalaki niyang kuko. Ibig sabihin, lalaki siya. Tapos, itong mga to, parang marami sila. Hindi, isa pang Texas cichlid pala. Mas maliit lang to, kita mo? Siguradong ipaparami sila dun sa loob. Tingnan mo kung gaano kaliit yan kumpara sa iba. Mga maliit na sun catfish yan, mga baby pa. Tinatawag silang sun catfish. Hindi rin sila dito galing. Madalas din naming mahuli, pero 2 lang nakuha natin. Ang astig, maliit na catfish mula sa imburnal. At yung iba, mukhang molly. May ilang maliliit na molly doon. Ibabalik na lang natin sila. Ang dami ng isda dito. Sobrang daming asul na crawfish at may mga astig na cichlid. Ngayon alam na natin na may mga astig na isda talaga sa imburnal. Nakita mo ba gumalaw yung linya doon? Grabe, parang may kumagat doon ah. Nakita ko talagang gumalaw yung linya. Ngayon alam na natin ang daming astig na isda doon. Kung gusto niyo makita ang part 2 ng fish trap sa maliit na imburnal, mag-comment lang sa baba. Ngayon, tara na. Hihilahin na natin ang linya. Grabe, nakita nyo? Oh, gumagalaw siya. Pero wala namang gumagalaw guys. Nung huli, snakehead ang nahuli natin dito. Malakas gumalaw ngayon. Baka malaking o maliit na isda. Mabigat ba? Sobrang bigat talaga. Sige, iseset ko na lang ang hook para sigurado. Siguradong kumagat na siya. Kumagat ba? Tignan mo. Kumagat na siya. Malaki siya. Diyos ko. Ano ba yon? Ang laki talaga, Helen. Ang laki talaga. Hindi ko siya kayang buhatin. Diyos ko. Ano ba yan? Nakita mo? Nakuha ko na, Diyos ko. Isa itong clown knife fish. Di ako makapaniwala. Diyos ko. Isa itong clown knife fish. Ano ba nangyayari mga pare? Diyos ko, di ako makapaniwala. Di ko inakalang magagawa natin yon o makukuha natin yon. Tatanggalin ko lang agad ang kawit. Ayan na. Pare, halos hindi na ako mapit ang kawit. Boom! Tingnan mo to. Halos hindi kumapit. Maliit na parte lang ang tinamaan. Tingnan nyo mga pare. Medyo nabaluktot pa niya ang kawit. Ngayon, nahuli ko silang lahat gamit ang kawit na to dahil may pabigat talaga ito kung mapapansin nyo. Sinisiguro nitong lumulubog talaga, hindi lang lumulutang sa ibabaw. Kaya may makakakita at makakakuha talaga. At gumana nga. Yan ay isang clown knife fish. Astig yan. Kung kilala mo si Abby o Aba knife fish, kamag-anak nila ito at mas marami sila sa South Florida. Madalas mo silang mahuli dito. Hindi ko inasahan makahuli ngayon sa imburnal.
Ang astig nun. Ang cool pa, kaya nilang lumangoy paatras gaya niyan. Tignan nyo, paatras siya lumalangoy. Para rin silang alien. Sobrang kakaiba ng itsura, lalo na ang panga. Kita nyo? Grabe, ang lupit nun. Ang astig ng mga isda. Kailangan nating bumalik agad sa tindahan, ilagay sila sa cooler, at ilagay din lahat ng mga linyang ito sa cooler para maiuwi. Ang dami nating nakuha na sobrang astig ng mga isda, mga tol. Sobrang lupit ng araw na to. Kung gusto niyo ng part 2 sa Imburnal na yan, mag-like at comment lang. Ilalagay na namin to sa sasakyan at uwi na. Kita-kits! Tingnan nyo kung gaano kaastig, gumagapang paikot. Ilalagay namin sa Pondex. Dati may ilan kami dito, pero dahil sa matinding pagtuyot sa Florida, halos lahat ng isda sa Pondex namatay. Ngayon, mandadagdag tayo ng clown knife fish at sana dumami sila. Parang alien talaga sila sa kakaibang kilos. Astig mga tol. Mag-comment ng pangalan para sa bagong clown knife fish. Ngayon, 2 na sila sa Pondex. Sige, tol. Tingnan nyo siya, dumudulas palayo. Ang lupet at ang ganda niya dito. Uwi na tayo mga tol. At ilalagay ang mga siklid at iba pang isda sa mga pond at tank. Kita-kits doon. Ayos mga tol. Balik na tayo sa bahay ko at nandito sa Black Mystery Pond. Ang saya maglagay na iba't ibang isda dito. Ganyan talaga ginagawa natin. Sa ilang buwan, i-dry natin ulit para makita lahat ng isda rito. Sa tingin ko, ilalagay na natin lahat ng nahuli maliban sa crawfish sa Black Pond. Astig at ang ganda. May mystery fish pa tayo dyan. Tingnan nyo. Ayan na sila. Tingnan nyo kung gaano kalaki yung farmouth cichlid, ang astig. Mayroon din tayong 2 sun catfish. Ang gaganda ng kulay orange nila. Ayan na sila. Pati yung pangalawang sun cat. May 2 pa tayong Texas cichlids. Ang astig talaga, mga tol. Ilagay na natin sila sa pond. Maraming bagong nakakatuwa sa Black Mystery Pond. Ngayon, nasa Crawfish Jungle Gym tayo at may 5 bagong blue crawfish na ilalagay. Ilagay na natin sila. Sige na mga tol, mag-enjoy sa Crawfish Jungle Gym. Ang dami nating bagong na diskubere sa tagong tunnel sewer. Punong-puno ng isda ang maliit na butas sa gilid. Kung gusto nyo bumalik ako at maglagay ng fish traps, mang-isda o tingnan na makukuha natin, sabihin lang sa baba. I-like at mag-subscribe din kayo. Kita-kits sa susunod. Paalam!